noon ng iyong tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa English, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Tayo pa mag-pray, Panginoon, kami po ay makikinig muli ng iyong salita. Ito po ay iyong salita, hindi ito akin. Salamat, Panginoon, ang iyong salita ay mas matibay kaysa daigdig, kaysa langit. Dahil mawawala ang lupa, mawawala ang langit, pero ang iyong salita ay hindi mawawala. At ang iyong salita ay treasure. Ito ay matalas. Ito ay banal. Ito'y pagkain. Ito'y salamin. Ito'y kalakasan. Ito'y pagtutuwid. Kaya salamat, Panginoon, mayroon kaming iyong salita. Ito'y very commendable sa mga taong nagmamahal dito. Pinagpapahalagahan ito katulad ni Maria. Sapagkat inuna niya ang hindi aalisin sa kanya. Mapalad ang mga taong nagbubulay, sasagawa na yung salita, sila'y matutulad sa tabing puno na tanim. O sa puno na natanim sa tabi ng ilog. Hindi malalanta, nagbubunga sa kapanahon at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang iyong salita ay napakahalaga. Ano pat nung magkasala si David, ang binanggit niyon ay hinamak mo, binaliwala mo ang iyong salita. So, ang pagkakasala ay pagbaliwala sa iyong salita. Kabagan niyo kami, Banal Espiritu, turuan niyo kami. Ikaw po ay sumaamin, ang dugo ng Panginoong Jesus ang patuloy na lumukob sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Proverbs chapter 3, verse 9. I do hope tayong lahat ay may Bible, bukod sa cellphone, bukod sa screen. Magandang tayo ay mayroong Bible. Iba yung book. At binabasa natin, pinapaniwalaan natin, ikinasisiphayo ng ating buhay kapag tayo ay malayo sa kanyang salita. Ngayon, ang Proverbs ay kakaiba sa lahat ng aklat. Mahirap po itong kunan ng context. Ito ay gayat-gayat na pananalita. Pero tatry po natin na from chapter 3, verses 1 hanggang hanggang 16. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay may kinalaman sa pagkakaloob. Actually, mga batid, ang pagbibigay, yan ay si Cain at si Abel pa lang ay naghandog na. Ang talagang naniniwala sa Diyos, naghahandog sa Diyos. Ay hindi, kaya nga laging bukang bibig, hindi natin pipilitin yung talagang wala namang pananampalataya sa Diyos. Dahil ang giving ay usapang may pananampalataya sa Diyos. So yung honor, the word honor the Lord. Honor. Hindi ito yung nasabitan sa school. Actually, mayroon ngang ginagawa silang honor. Pagpaparangal. Pero dito sa ating pag-aaralan, pag sinabing honor, ay isa diyan ay yung gratitude. Yung pagtanaw ng utang na loob. Yung pagpapasalamat, pagluluwalhati. At isa dyan yung to make heavy. Ibig sabihin ng Diyos ay talagang gawin mong mabigat. Hindi basta ang Panginoon. Yung Lord diyan ay Jehovah. Yan ay actually wala ho yung vowels ba tawag doon? Actually yan po yung napakasagradong pangalan ng Diyos sa Hudyo. Yan ho'y once a year lang mine-mention. Dahil sa kanilang pagbigay galang sa pangalan ng Diyos, once a year lang nilang mine-mention. Ang malimit lang ipinapalit yan ay yung Adonai. Kasi napakasagrado ng salitang Jehovah. At ang nabanggit niya ay priest every atonement.
Pag pumapasok dakong kabanal-banalan. At ang pangalang Jehovah, yan po yung ibig sabihin, siya po yung nabubuhay sa kanyang sarili. Siya po yung Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili sa maraming kaparaanan. Kaya meron pong Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Tsidkeno, Jehovah Jireh. So lahat ng pangailangan ng tao ay nagre-reveal ang Diyos kung ano yung need. Kung kailangan mo ng kapayapaan, Jehovah Shalom. Kung gusto mo ng pagtatagumpay, Jehovah Nisi. Kung gusto mo nagpo-provide Savior, Jehovah Jireh. So, Jehovah, alam mo, masarap yung aralin ng mga pangalan ng Panginoon. Ano ho? Kasi, ang Panginoon ay nare-reveal kung sino siya sa pangalang ginamit sa Kanya. Ano ho? Hindi katulad ng tao, kamukha lang ni Richard Gomez, ginawa ng Richard Gomez. Ay, nung lumaki na may chitae. Ano? Ang Diyos ay, kaya halimbawa, tinawag siyang Jesus. Yung salitang Jesus, yung G, ay stands for Jehovah. Yung Jesus ay Hisowa. Hisowa pala yan. Sa Grego, Hisowa. Ano? Jeho stands for Jehovah, hindi yung Sowa ay Savior. Yung Christ, hindi apelyido yon. Jesus Christ, hindi ang apelyido ni Jesus ay Christ. Ano? Hindi. Yun ay anointed one as prophet, priest, and king. Si Pedro, ang pangalan niya ay Cephas, dati pero tinawag ni Christ na Peter. Ibig sabihin, may vision si Jesus Christ kay Peter. Ikaw ngayon ay pabigla-bigla, pero isang araw ikay bato, matatag ka rin. So, ganun yun. Ngayon, pag sinabi namang substance, sa Tagalog na lang tayo bumase. So, parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Amen? And I do hope ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Amen? Ako yung iniwala, lalo kung tayo anak ng Diyos. Sabi nga ni David, ako'y naging bata at ngayon matanda na, hindi ko nakita na pinabayaan ng Diyos ang matuwid. Ano? Ni namalimos man ng tinapay. God is more than sufficient to His children. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya doon sa Kanyang ibinigay sa atin, parangalin natin ang Panginoon. Ano? So, yan po ang ating pag-uusapan, honor the Lord. At dito po sa context na ito, ay humango po ako ng magkakatugon na kung saan ito po'y mahalaga doon sa ating paksa na honor the Lord with thy substance. Verse 1, 3, and 5. Ating pansinin. Pero pwede naman nating basahin yan hanggang 5. 1 to 5. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. So mga kapatid, maganda talaga yung ang puso ay masunurin sa Diyos. Ano? Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Ang sabi, itali mo sa palibot ng iyong liig, ikintal mo sa iyong puso. 2 beses na na-mention yung puso. Sa English ay heart. Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Another verse, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. 1, 3, 5, na-mention 3 times ang heart. May kinalaman po yan sa honoring the Lord. Are you with me? Ako, mga batid, ang pag-o-honor sa Diyos hindi nanggagaling sa nguso. At talagang honoring the Lord coming from our hearts. May kinalaman po ang honor the Lord with thy substance, ang heart.
Kasi bago dumating ang usapan ng verse 8 and 9, tinalakay muna na itong pusong ito. Ang sabi diyan, okay, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Yan. Ano ibig sabihin dyan? Ang puso na may ang gratitude at yung ang Diyos ay may bigat, yan po ay sa puso. Ito ang puso na may marunong tumanaw ng utang na loob, pagpapasalamat, at ang Diyos ay may dating, hindi ba sa dating, may bigat. Ito yung mga taong nag-iingat ng mga utos ng Diyos o sumusunod. Ang pusong may pagtanaw ng utang na loob sa Diyos at siya ay may dating sa kanilang puso, ay nabubuhay. Sabi ng verse 3, pakitingin nga ulit ng verse 3, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Alam niyo ba mga kapatid, ang puso na nagbibigay karangalan sa Diyos, ito po yung nakakaintindi ng awa at katotohanan. Kahit nga si Kristo na dumating grace and truth. Balanse ang buhay. Hindi puro pag-ibig. Puro din, may katotohanan din. Ano? Hindi tayo parang legalist. Na para bagang ang tao kung tingnan mo, hindi magkakamali. Pero hindi ka naman puro awa. Ang balansing buhay, dapat ang pusong ito'y nakakaintindi ng awa lang ng Diyos ang lahat, pero magsisikap ka rin. Tama? At ito kay itali mo sa palibot ng iyong leg, ikintal mo sa iyong puso. Mga kapatid, ang puso na nagpaparangal sa Diyos, ay ito yung pusong sumusunod sa Diyos. Ito yung pusong nakakaintindi na habag lang ng Diyos ang lahat. At ayon sa kanyang katotohanan. Then tingnan natin ang verse 5, ang pusong may bigat o nagpapahayag ng utang na loob sa Diyos, pagpapasalamat, at nagpaparangal sa Kanya, ay nagtitiwala sa Panginoon. So, mahirap po ang gawain ng pagbibigay, nagbibigay parangal, kumikilala sa ating tinatangkilik, na ang puso ay malayo. Amen? Very foundational ang puso. Sana naintindihan po natin yan. Sabi po ng Matthew 15 verse 8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen? Tayo ay nagbibigay. Sabi nga, you can give without love, but you cannot love without giving. Pwede kang magbigay ng wala lang, kasi putal. Kasi utos Pero yung ikay nagmamahal, pag ikay may puso, hindi mo kayang hindi magbigay. Nagbibigay nga yung walang puso. Ay di lalong mahirap hindi magbigay yung may puso talaga. At saka sa Diyos mga kapatid, hindi yaman at hirap ang pinag-uusapan. Puso talaga ang tinitingnan. Amen? Kahit pa ikay malaki ang pera mo, kahit pa malaki ang sweldo mo, pero ang liit ng puso mo. Dahil ka nang mahirap, na walang malaki, kundi puso, yan ay nagsasakripisyo at nagpipilit yan. At basahin mo nga sa Bible, lahat ng giver, hindi naman po sinasabing walang mayamang giver, pero malaking porsyento na ginamit ng Diyos sa giving at natala sa Bible, ay mga mahihirap. Meron 2 lepta lang ang kaya, pero yun ang kanya ikabubuhay. Yung woman of Seraphat, di ka? Counting harina na lang, counting langis, pero ibinigay pa. At yung babaeng nagbasag na ang kwento, hindi ho yun mayayaman, pero hinayaang matala ng Diyos. Bakit? Nakita ng Diyos yung puso.
Kasi ang magandang, kaya yung Macedonian, sapagkat ibinigay muna nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang puso. Madali nang ibigay yung mga bagay kung una-unang naibigay ang puso. Tama ba? Tama ang babae. Kayang ibigay ang lahat pag naibigay muna ang puso sa lalaki. Kaya maawa din naman kayo mga lalaki. Huwag niyong basa-basa kukunin ang puso. Minsan sabi ko na sa inyo, kawawa talaga mga babae, ano? Dinaan mo sa cellphone. Dinaan mo sa rilo. Dinaan mo sa Goldilocks. Kaso nabasted, nirepand. Pinare-refund. Ano? Kung ako sa inyo, kung kayo maliligaw at kayo magkakatuluyan, bigyan nyo ng washing machine. Bigyan nyo ng cellphone. Bakit? Pag sinagot ka niyan, ikaw din ang gagamit yan. Nautakan mo ang babae. So, ini-illustration ko lang sa inyo mga kapatid, pag puso na ang pinag-usapan, amen? Kaya, alam mo, yung hindi din magandang asal, sa puso din yan galing. Kaya yung giving, mga kapatid, yung honor the Lord with thy substance, itaas natin ang pagbabasa 3 times agad, verse 1, verse 3, verse 5, nabanggit yung heart. Bakit? May kinalaman yan. In fact, napakalaki ng part ng heart. Kaya sabi ng Panginoon, love the Lord, thy God, with all thine mouth. Hindi naman ganun eh. Amen? With all thy bodies? No. With all thy riches? No. With all thy house? No. Love the Lord with all thy house. Heart. Dalito na tuloy ako. Amen? Heart. Giving is a matter of heart. Amen? Kaya nung nagmura ba ang tawag doon? Nang basbasan niyo sa mga churches, I know thy works, I know thy labors, but I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Si Pedro, tinanong ni Panginoong Hesus, iniibig mo ba ako, Pedro, ng higit sa dito? Opo, nalalaman niyo po. Inulit-ulit, iniibig mo ba ako ng higit kaysa dito? Nakatatle. Bakit? Hinahanap ng Diyos hindi magandang salita, kundi yung puso. Ang dali namang umupo. Hindi ka. Paano yung puso? At mind you, ang puso, yan tayo. Amen? Kung ano ang ating puso, yan ang ating pagkatao. Nasaan ba yun? Sa Proverbs yun eh. 23 verse 7. Tingnan po natin ang 23 verse 7. Proverbs. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kung ano ang nasa loob mo, yun ka. Tama ba? Kaya nga sabi nung sa Malakay chapter 1, iharap nga ninyo sa inyong mga pinuno ang inyong pinagagawang yan. Kung anong tatanggapin ba nila ang iyong pagkatao. So, ang ating puso, ating pagkatao. Kaya mga kapatid, kumusta ang ating puso sa Panginoon? Kasi yan tayo. Ang tunay na tayo ay ang ating puso. Kaya when we say, honor the Lord with thy substance, kailangan ng puso. Ang puso ang nagpaparangal, hindi ang nguso. Amen? At dapat sa puso talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon ayaw ko na nagbibigay ng hindi masaya. Ang gusto ko ay nagbibigay ay masaya. Tama? Sa puso yun. Ba, 20-20 na nga Gusot pa. Masama pa ang loob Tama ba? Dapat tayo masaya, anumang amount yan,
Basa'y galing sa puso, purihin ang Panginoon. Minsan yung iba ay, alam mo, pag pinag-usapan na yung puso, matindi yan. Matindi yan. Kasi yung puso, diyan pinag-uusapan ang katapatan, diyan pinag-uusapan yung commitment, diyan pinag-uusapan yung affection, diyan pinag-uusapan yung sinseridad. Diyan din ang pananampalataya. Andyan din yung regeneration. Kaya ang puso'y malakas. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 8, ang painibugo ay gaya ng mas malakas sa kamatayan, mas malakas kaysa baha ng tubig. Malakas ang puso. Pag talagang may pag-ibig, naku, gumagawa talaga yan. Ano sasabihin mo, tatawid ng ilog? Ano sasabihin mo, tatawid ng bundok? Malayo may malapit din. Pilit ko ring mararating. Wag lang masabi mong, di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay. Ala-ala, gabit araw. Di mapalagay. Puso ko'y nalulumbay pag di ka natatanaw. O pag-ibig na makapangyarihan, pag nasok sa puso ni inuman, hahanang makinang baptis, masunod ka lamang. Iba ang puso. Amen? Puso eh. Ngayon, ang tanong, may puso pa ba tayo sa Diyos? Don't just utter any good words. Good words, I mean. Sa pandinig ng Diyos. Dahil ang ganda ng iyong sinasabi, nakasalalay sa ganda ng puso. Kaya nga ang Diyos galit na galit sa iyo. Kaya parang mga libing ang pinaputi lamang sa labas, pero ang loob ay puno ng kalansay. Amen? Ang Diyos ay hindi napapaimpresan. Ang Diyos ay hindi napapasikatan. Alam ng Diyos ang eksaktong motibo at laman ng ating puso. Bakit ito'y tinitingnan ng Diyos? Kasi ikaw ito eh. Ito yung nagpaparangal talaga sa Diyos. Kaya mga kapatid, kumusta ang giving mo? Dahil kung ano ang giving mo, yan ikaw. Are you with me? Number 2, verse 8. Tingnan niyo pa ang verse 8. Not only heart. Pakilagay nga sa English, Tagalog pala yung kagalingan sa iyong pusod. Ba, may pusod. Kanina may puso, ngayon may pusod. Ito ang nais kong pansinin, yung health. It shall be health to thy neighbor. So, matapos discussin from verse 1 hanggang 5 yung heart, then dumating yung 5, 6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Then verse 7, then yung palang pusong yon na sumusunod, nagtitiwala, nagpapasakop, gumagalang, yun palang pusong yon ay healthy. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid? Bagaman hindi natin bibigyang linaw, kasi ang paksa nga natin ay honor the Lord with thy substance. So, tumukmo muna tayo sa heart. Pero mga kapatid, may kinalaman din yung honoring the Lord if your heart is not sick. Amen? Healthy. Para maintindihan pa natin, tingnan niyo po ang Proverbs 4:23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Bakit? Sapagkat dinadaluyan ng buhay. Literally speaking, matakaw sa pupor, matakaw sa humba, matakaw sa mga makukolesterol, isang araw, barado ang ugat ng puso.
Kasi pag tumigil na, humina na, at sickly na ang heart, apektado na ang pagkatao. Are you with me? At yung mga kapatid, minsan matatalino tayo eh. O kayo. Magaling ating isip, pero mahina ang ating puso. Amen? Mahina tayong magmahal. Are you with me? Ngayon, hindi na uso yung mga bayani. Pangalan na lang, dinalwa pa, bayanik-bayani. Bayanik-bayani. Wala nang tunay na rubdob. Tingnan niyo po yung Psalms 57 verse 7. Ang aking puso'y matatag. Mga kapatid, sa giving, honor the Lord with thy substance. That speaks about heart. Pero hindi ko i-explain yung heart, hindi ko sinusuportahan yung heart. Pandalawang puntos tayo eh. Pero damay din yung heart. Kasi mahirap pong magbigay ng totoo ng puso'y hindi fix. Naintindihan niyo ba yan? Kaya nga sabi, as he purposed in his heart. As he purposed in his heart. Nung si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego ay nasa lugar po ng Babylon, siyempre sila yung mga Hudyo. Ang pagkain ng hari may mga baboy. May mga pusit. May mga pugita. Walang kaliskis. Pero sabi, pinalano na nila sa kanilang puso na hindi talaga kami kakain ng inihain ng hari. At alam niyo ba sa kanilang pinalanong yon, kahit sila'y patayin, kahit sila'y mapa sa panganib, bakit? Their heart is fixed. Are fixed. Ay mga kapatid, pag ang ating puso ay hindi fixed, ang ating puso ay hindi healthy, urong-sulong tayo. Mayabang lang tayo pag hindi natin hawak ang pera. Pero pag hawak na natin ang pera, ang laki eh. Our hearts is not fixed. Magaling lang tayo mangako pag wala pa sa atin. Pero pag hawak na natin, hindi fixed ang ating heart. Hindi healthy. At yung pa, pag sinabing healthy dyan, sa sa Hebrew, alam mo magandang, yung health. Ano ba, ang Hebrew niyan, rifut. Pero walang ko sa unahan. Yung tithes, maasar. Di nga? O napapatawa habang, pag inaaral mo talagang word for word, kukunin mo sa kanyang original na salita, medyo nakakapatawa minsan eh. Yung tithes, kinuha sa salitang maasar. Kaya marami sa atin pag nagtatights, asar na asar, maasar. Ngayon, pag sinabing healthy heart, in connection, related to giving, yan pa yung rifut. R-I-F-O-O-T-H. Rifut. Ano? Salamat na lang, walang ko doon sa unahan. Pero, sound great. Amen. Maganda. Kurifot. Rifot. Kaya hindi nyo makakalimutan yan. Pag sinabing rifot, healthy heart. My heart is fixed. Ang ganda ng pagka dumating na sa iyong pera, fixed ka na, wag mong gagalawin yan. I-rate tithes, yung first fruits, wag mong gagalawin yan. My heart is fixed. Healthy. You cannot give honor the Lord. You are honoring the Lord with your substance kung ngayong puso ay sickly. Double-minded person is unstable in all his ways. Salawahan. Dapat tayo hindi salawahan. Ibibigay ko o hindi? Ibibigay ko o hindi? Hindi ganyan.
Amen? No. Sa dami ko nang nakitang ganyan. Salamat naman, biyaya ng Diyos eh. Buhat noon ako ay nagtatides. Buhat noon ako ay nag-pay first fruits. Amen? Nakaprogram na. Beyond program. Dahil your heart is fixed. You have your healthy heart. Minsan darating talaga ang challenges. Mga challenges. Kung kailan pa naman ikaw maraming babayarin, kung kailan may pera ka. Kaya marami inuutang muna ang sa Panginoon. Yay! Are you listening? Alam mo, kahit ikay mahirap, basta nasunod mo ang Diyos, masarap. Kaysa na pagbigyan mo ang sarili mo, na alaman mo namang pinabayaan mo sa Diyos, hindi ka rin satisfied. Ang pinakamaganda talaga ay nagampanan mo yung dapat. Kaysa nasapatan mo lang yung iyo. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God. Are you listening? Ang aking puso'y matatag, O Diyos. Ang aking puso'y ay matatag. Isa pang talata. 112 verse 7. 112 verse 7. Siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen? Sana yung ating tithes, alam mo, ang matatag na tithes, nakasalalay yan sa matatag, malusog na buhay, spiritual. Kaya ang hirap asahan ng giving, hindi na nga natin pag ang giving ang maasahan. Hindi na nga nagbabasa ng Bible. Alam niyo po, kapag tayo malayo sa Diyos, mahirap na tayong gamitin talaga ng Panginoon. Mahirap na. Hanggang bibig na lang lahat yan. Amen? Ba hindi biro yan? Kaya sana, ang ating, meron tayong heart, and then yung health. Amen? Meron tayong ripot. Amen? Kayo ba'y merong ripot? Amen? Ibig sabihin, health. Healthy. Katuloy yung salitang ripot, ano ho? Ang ibig po sabihin niyan ay healing, a cure, medicine. Kaya yung masayang puso ay mabuting kagamutan. Kaya mga kapatid, yung masayang puso na giver, kagamutan din yan sa maraming pangailangan ng simbahan. Ba, hindi ho biro ang ating mini-maintain monthly? Nasa 228,000. Mga kapatid, hindi ho biro yan. Kaya kapag tayo ay sa totoo na, mas gusto ko pa yung mahirap na masaya sa Panginoon. Dahil yung unti-unti na pinagsasamang mahirap, yan ay nakapupuno. Kaysa malaking mayaman na malayo sa Diyos. Daig magbigay ng mahirap ang mayamang malayo sa Diyos. Totoo yan. Napakadalang na nga sa patak ng ulan ay hindi patapat. Tama? So, heart and health. Then, papatak ang verse 9 ngayon. Tingnan niyo po ang verse 9. Andiyan pa ba kayo? Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bubunga ng lahat mong ani. Dahil meron kang heart and health, merong handover. Mga kapatid, ang puso nasuko sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, yan ay healthy, ay talagang magbibigay yan. Amen? Oho.
Tanin niyo yung mga bata, mahirap pigilin. Kumislot na ng kumislot. Tumakbo na ng tumakbo. Bakit? Healthy. Kaya mas magaling pang kayang gumalaw na ng gumalaw kasi nakaungkot sa sulok. Bes man nakakatakot yun. Ibig sabihin, may iniinda. Kapag ang buhay ay may iniinda, ipupupo lang sa sulok. Walang kagalaw-galaw. Pero pag healthy, magalaw yan. Kaya ang Kristiyano, walang handover, hindi healthy. Malawar po ba yun? Kaya sabi, parangalan mo. Ang pagpaparangal sa Panginoon, na una ay usapang puso. Na pusong nagpaparangal sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod, pagtingin sa awa at katotohanan, at nagtitiwala sa Panginoon, ay kagalingan. Healthy. Di masasakting puso o mahinang puso sa Diyos. At dahil ito'y malusog na puso, masiglang puso, ay nagkakaloob. Di ka? Pagkakiibig na ibig, ang talagang puso mo'y napaltok, talagang halwat ang bulsa Ang sasabihin mong malang inihingi ng iyong asawa, malang inihingi ng iyong nililigawan, pag kayo nagsama, bili mo ko mo yun, bili mo ko yan. Ha? Tandaan niyo ba yung kantang yan? Alam niyo ba yung honor the Lord with thy substance? Tingnan po natin yung Genesis 28:22. At ang batong ito, na aking itinayo na pinakalaala ay magiging bahay ng Diyos. Tinan nyo ha? Tinan nyo ha? At sa lahat ng ibigay mo sa akin, substance. Substance. Ay walang pagsalang ika-10 bahagi ibibigay ko sa iyo. Amen. Yung palang honor the Lord with thy substance, tithes pala ang tinutukoy doon. Kaya may kinalaman din ang bahay ng Diyos. Tama ha? At ang batong ito na aking tinayo ay pinakalaala ay magiging bahay ng Diyos. Connected lagi ang tithes at ang bahay ng Diyos. Kaya sa Malakay 3 verse 10, dalhin nyo ang buwing 10 bahagi sa kamalig upang may makain sa bahay ng Diyos. So mga kapatid, kapag ang iyong puso, mga kapatid, kapag may puso kang nagtitiwala, nakakaintindi ng awa at katotohanan, at ito'y malusog, to follow yung handover. Ano yun? Tithes. At sa lahat ng ibigay mo sa akin, yan yung substance. English nga natin. And the stone, which I have set for a pillar, shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give 10 unto thee. Ay mga kapatid, may puso ho ba tayo? Healthy ho ba ang ating, ayos ho ba ang ating buhay sa Panginoon? Nagsisikap po ba tayo? Sabi nga, ang kaluluwang mataba, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Kayo mga payat kayo, nagkakapagduda talaga ako sa inyo. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, talagang merong magandang, merong pinakikitang maganda A healthy soul will give, and a giver will be healthy. Magkasama yon. Tama ho ba? Kaya mga kapatid, reflection ng ating heart, ng ating spiritual life, ang ating giving. Yan ay gauge of our faith and love. Kaya nga sabi, yung sabi sa Lucas, yung good measurement, mamaya, makita din natin yan. So, hand over
Ang pusong tunay na nagpaparangal sa Panginoon, malusog na puso sa Panginoon, ay tiyak di lamang sarili ang iniisip sa kanyang mga tinatangkilik. Yan ay magbibigay. At hindi lang po yung tithes. Tingnan niyo ho ba? Tuloy natin ang verse 9. Verse 9. Basahin ulit natin ang verse 9. Paki-English nga natin. Honor the Lord with thy substance. Yung substance, yan ay tithes. Base doon sa Genesis 28:22. Pero hindi lang tithes eh. Ang kayang ibigay ng may puso at malusog na puso. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits. Amen. Ay kung yung pusa, hindi mo maitumba, ay yung pag naman leon. Are you with me? Ay takot ka nga sa pusa, ay di lalo na sa tigre. Mahirap mong magtapat sa first fruits kung takot ka na sa tithes. Tindihan niyo ba yan? Mahirap asaha magbigay ng first fruits ang sino mang sa tithes pa lang ay hindi tapat. Tindihan niyo ba yan? Ay lula ka na pagka tithes. Ay nung sa 10 piso pa, 10 piso lang naman 20 pesos, 20 pesos lang naman Nako, 1,000 na, 10,000 na ang tithes. Ay, marami na rin bigas. Hindi naman kita ni pastor. Hindi naman niya halata. Para yung naatin sa Good Shepherd dati. Pangalan nga na yun. Jose yata ang pangalan. Sabi na kay pastor, antes ako hipagtumama sa wedding. Yung gustong itayong simbahan sa Arce. Ay akin ng ilang poste doon. Sabi ni pastor nako, Tatay Jose, pasensya na hindi kami natanggap ng tama sa wedding. Sabi ni Manika Jose, yung may malalaman nyo pa. Yung gano'n may malalaman nyo pa pag naibigay ko na. Ayun, di namatay na agad ang maagas ka, Jose. Yon ang may-ari ng tricycle na minamaniho ng aking pinsan, Kuya Maldong. Nang umagay ako ang sumakay, ay wala akong pambayad. Sabi ng Kuya Maldong, yung pasahero na pasahero na pasahero na Habang ako'y dinadala sa may Vergara, pasahero. Sa South, ang masama pa nito, ang sumalubong si Kahos Sabi, kayo pala dito na simba. Kinamayan ako ni Kahos. Brother, ikaw pala sakay ng aking tricycle. Lalo hindi makapaningil. Nakakasama ko Pero saltik na saltik. Yung si Kuya Maldong. Ari ikayan yung nadaan ako pasahero na Pasahero na Okay. So mga batid, mahirap usapin ang giving kapag ang puso ay wala. Lalo kapag ang puso mo ay hindi regenerated, hindi pa born again, kapag hindi ka pa people, kaya sabi diyan, my son, hear my words. My son. Bagaman si Solomon nag-uusap diyan, kinakausap yung kanyang pinapayuhan. Pero mga batid, mahirap po talaga kapag hindi ka anak ng Diyos. Mali ang puso mo Pandalawa, dapat may healthy ang heart na yan. Malusog. And then to follow yung honor the Lord with thy substance. Tithes and with the first fruits. Wow! Amen? Kayo ba yung nagpay first fruits? Aywan ko lang. Kung di tayo makabili ng lupa. Tama? Aywan ko lang. Kung di tayo... Bahala kayo sa Panginoon. Basta I'm just telling the truth from the Word. Amen? Kasi tayo namang lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Amen? Ngayon lang tayo pwedeng mag-arakan, magpasikatan, magpasigalbuhan, pero lahat tayo tamimina pag tayo nakaharap na sa hukuman ni Kristo.
sasariwa sa atin. Nagbigay din lang naman ako. Sana'y tinapatan ko na eh. Amen? Sana'y ako yan eh. Sana'y ako nagpagamit na nga sa Panginoon. Gagawa din lahat gagawa. Dapat ginalingan ko na eh. Kasi lahat yan magre-reflect pag tayo ipapalaala yan ng Panginoon. Sapagkat ang araw ang magsasaysay ng ating mga ginawa. Ibig sabihin, lahat ng ating recorded yan. Kaya alam ng Diyos kung sino yung worthy for reward. Kasi meron tinatawag na disqualified sa ring. Akala may boxing ay nangagat. Nanalo sa kagat. Hindi sa boxing, hindi sa suntok, sa pangangagat. Eh, paano mangyayari yun? Paano kung nanalo, nangagat ka? Mga kapatid, ang giving hindi pasikatan. Dahil wala naman talaga tayong ibinibigay sa Diyos kung tutuusin. Lahat ay Kanya. Sabi ng Psalms 24, the earth is the Lord, the heaven is the Lord. Lahat Kanya. Maging ang mga ginto. Lahat. Everything in these words belong to the Lord. Tayo'y katiwala lamang ng Panginoon. We are not the owner. Tayo po'y katiwala. Lahat ng nasa atin, katiwala lang tayo ng Panginoon. Amen? At tayo po ay isang araw ay haharap sa hukuman ni Kristo kung paano tayo naging tapat na katiwala. Maging sa oras, katiwala din tayo ng Panginoon. We are not the owner of time. Kalungkot eh. Ang gusto ko lang mangaral from the Word, not from my emotion. Pero ako hiniwala, mas sapat ang salita ng Diyos kaysa aking emosyon. Mas matalas ang salita ng Diyos kaysa aking matigas na salita. Amen? Kaya pinag-uusapan dito yung puso eh. Pag ang puso may bato, ay sumigaw na ako. Amen? Pero pag ang puso may malambot, ang salita ng Diyos ay sapat para ikimakilos. Kaya walang magaling na pastor. Ako'y naniniwala. Bakit? Ito yung magagaling na puso. Ba't meron mga pastor? Hindi naman nagpiprepare ng lesson. Kung makapag-preach, hindi naman nagano. Abay, marami parang nasunod sa Diyos. Eh, ibig sabihin, ang maganda ay puso. Kaya pinag-uusapan ay puso. Kaya ingatan natin ang ating puso. Huwag tayong masanay sa kasalanan. Huwag nating hayaang mangalyo ang ating puso. Dahil ito yung ating virtue. Ito yung ating husay. Kapag ang puso mo'y mahusay, mahusay ka. Alam mo ang pahusayan, hindi sa katabi mo. Hindi tayo nagpapagaling sa iyong kadais. Hindi tayo pagalingan. Dahil ang magaling sa Diyos, hindi yung nakikita na yung kapwa. Ang magaling sa Diyos, yung puso natin. Kaya ingatan natin yung puso natin yan. Umiiyak pa sana sa kasalanan yan. Nabibigatan pa sana yan sa pagpapabaya ng dapat nating ginagawa, hindi naman natin ginagawa. Mga kapatid, mind you, kapag nasanay ka sa mali, marami ka ng iba pang maling kasasanayan. Ano ba ibig sabihin ng kalyo? Dead skin. Are you with me? Hand over. Hand over. Then number 4. Be kabilis. Maganda pala yung gayon, mabilis. So, dinidiyan natin, substance pertains to tithes. Pinaparangalan mo ba ang Diyos sa iyong tithes? Lahat ba dito nagtatites? Amen? Ay, hindi lang naman yun eh. Balikan nga natin ng verse 9. Kapag ikaw ay may puso, at yung puso ay maayos, honor the Lord with thy substance and with thy first fruits. Amen? Nakakatawa, may membro po tayo na nag-first fruits. 280 yata o 260? 280. Pagpalain ng Panginoon lalo yung taong yan. Mga kapatid, 280,000 nag-first fruits, ay siya nagtatites na.
Nagbibigay pa sa akin. Personal. Siya ay pag nakapakinig dito ng pangailangan, magpipiyam na agad sa akin, Pastor, ako na po ang bahala dyan. Pero siya ay nag-first fruits ng 280,000. Ibig sabihin, ang kanyang sweldo sa isang buwan, 280,000. Nakakatuwa, di ba? Ay kung lahat ay gayon, aba, ay di tapos na tayo sa van. Tapos na tayo sa van. Ay baka naman, baka meron nga diyang, mas mataas ang sweldo sa kanya. Hindi lang 280, baka meron diyang 300. Baka nga dyan merong 400. Kaso ang problema, ay sa tithes pa lang ay hindi na. Mga kapatid, that's a matter of heart. How healthy our heart is. Amen. Ewan ko kung mga workers, kung lahat dito yung nag-first fruits. Ewan ko lahat dito yung ay kami nga, tamo ha. At ang magan, may very promising yan mga kapatid. Very promising yan. Mamaya, makikita natin yan. Ang punto lang natin mga kapatid, so ngayon, binabasa, verse 9. Honor the Lord with thy substance and with thy first fruits of all thine increase. Kaming mga workers, may tithes na kami. Tama ba mga workers? Kayo ba mga workers dito may mission din? Kayo ba may vehicle din? Kayo ba may help din? Kayo ba may workers din? Ang dami natin giving yan Wala kami diyang let down. Basta umabot nga ng 40%, ay may first fruits pa. Kaya hindi ako guilty na ako'y nakabili ng 40,000. Ano tawag yun Tablet. Ari, capsule. Ari, 25,000. Ari 40,000, ari 25,000. Kagaling ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ay, malapit pa niyan, may natawag pa sa akin, Daddy. Ang sarap palang may natawag sa iyo ng Daddy. Dati na may wala. Ang blessing ng Panginoon, ang sarap. Amen? Alam niyo po, may paraan ang Diyos ng pagpapala, hindi yung paraan mo. Kaya nga, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Ang tunay na paraan ng Diyos, giving. Amen? Tayo kayo tatalino pa sa arithmetic ng Panginoon. Amen? Hand over. Ano ibibigay mo? Substance, tithes. Okay, mga nakikinig dyan. Kayo ba nag-pay first fruits? Yung isa natin, 280K. Ayaw ba? Ayaw ko pang galawin. Bakit? Nadala ako. Kasi nung una nating construction, napayabang. Kami isang buwan yata uling naglugaw uli. Bakit? Halos naka 1 milyon din tayo. Hindi biro yan. Talagang yan may tie beam, malaki ang bakal niyan, may mga tiles, may gayan-gayan. Basta naabot din gayan din. Ngayon tayo muna. Iipon-ipon muna ulit tayo. Amen? Katuwa ang Panginoon. Kaya kayo mga estudyante, gusto niyo pagpalain? Maging tapat ka sa tithes muna. Mahirap itumba ang leon kung di mo kaya itumba ang pusa. Itumba mo muna ang pusa at masasanay kang itumba ang leon. Pero may matagal na. Baka kuting pa May takbo pa sa kuting. Lumago naman tayo sa Panginoon. Wag nating hayaan na tayo naiiwanan ng panahon. Malaki lang ang katawan, pero ang utak, sisiw. Tignan niyo yung ating binibiling manok. Sa totoo na, 20 days lang yan.
Pero ang laki, kita mo naman, ang boses, yep. Iba ang tunog, yan laki ng katawan. Bakit pinalakilangan ng gamot? Ganyan din tayo. Tumagal lang tayo sa panahon, pero hindi natin sinusunod ang Panginoon. Let me challenge you. Man. Di bali nang nahirapan, na ikaw na may sumusunod. Kasi kay pasarap ng pasarap, ay maintindihan. Alam mo, nagpapahirap sa tao ay budhi, konsensya. Hindi yung, ang ganda ng bahay. Ang ganda nga ng bahay mo. Ang dami naman nausig sa budhi mo. Ganda nga ng sakyan mo, takot na takot ka na. Baka makarma. Wala akong karma, biro lang. Nakarnap. Hindi karma, nakarnap. Are you with me? Honor the Lord with thy substance. So, parang ala natin, pero yun ay nag-uugat niya sa puso at yung healthy spiritual life. Then, hand over. Ano yon? Substance and first fruits. Kami, malapit na ulit ang first fruitan. Kami, by month of January, hindi na kami nakuha ng support. Oh, automatic, yung aking support na 30,000, di 30,000 ang aking first fruits. Ay, hindi lang yun. Kasi minsan may mga naglalabgip dyan kung kailang January. Huwag na kayo maglabgip pag January. Sa February na lang. Kasi pag January talaga, lahat ng nadating sa akin, eh kung kailan man ako naaanyayahan mag-preach sa ibang lugar, pag January, kaya naman sa Panginoong hindi ko ibigay yun. Eh January, di first fruits. Eh di lang 30,000. Ay bukod pa yung 40%. Eh kayo, kumusta ho tayo? Sabi, basta may pera ka. Sino sabi sa iyo? Wala rin ako. Biyaya ng Diyos karon, hindi natuto. Pinabayaan ba ng Panginoon? Hindi. Nakabili pa nga nito. Amen? Nakabili pa nga nito. Maganda ito. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Talaga, ito gamit na gamit ko sa pagmimensahe, pag-aaral, malaking bagay. So, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Amen o ba? Kayo ba'y mag-pay first fruits? Oh. Ang laki bagay niyan. Kaya yung nag-iintindi ng ating jeep sa Tilisa, ay, namamangha sa inyo, Pastor. Bakit ha? Basta ako'y darating dito, may pinapagawa kayo. Bakit? Eh, saan mo dadalhin yun? Kaya mga kapatid, hindi titigil ang construction dito pag ang first fruits ay hindi natigil. O kaya nga tayo tumigil ang first fruits. May, marami naman nagtataka nga, tayo kay umiba na ng umiba, hindi layo yung likod. Bakit? Dito sa harapan, daang libo lang usap. Pag ang pinakal mo yung likod, milyon na yan. Kaya hindi natin mapakalman pa. Amen? Pero ako nananalangin talaga sa Diyos na bigyan tayo ng another property ng lupa. At isang araw, ang ating bibilhin naman natin ay yung, ang tawag doon? Bukod sa lupa, yung sasakyan? Travis. Travis pala, Travis. Travis. Amen? Very transparent naman tayo, mga kapatid. Kaya may reporting. Kaya pag pray natin si Tess, minsan ini-insomnia na. Dahil siya ay nag-iigi sa kanyang ministry. Kita nyo naman kung paano mag-report siya. Kagaling. At ako'y tuwan-tuwa. Bakit? Transparent. Walang corruption dito. Amen? Hindi yung... Kaya mga kapatid, talagang ating ibinibigay, ginagamit sa Panginoon. Number 4, verse 10. Not only heart, health, hand over. Ito maganda. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out
with new wine. Meron pong harvest. Tagalog naman. Pag hirap sa English, di Tagalog naman. Sagay mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Ano ba ang kamalig? Kami noon, nung ang tatay ay nag-abroad, ang tatay naka-4 na taon din nag-abroad yan sa EEI. Ngayon, EEU na yan. EEI. Grabe. Dami namin kamag-anak noon. Hindi ko naman kilala kamag-anak, pinsan. Bakit? Kami nagkaroon naman kahit konti. Kami gumawa ng kamalig. 2 malaking tawag doon. Anong tawag doon? Balaong. 2 malaking balaong. Tapos may mga sako pa doon. Napansin lang namin, yung ibabaw puro ipa. Yung pala, andun yung malalaking daga. Halos paubos na. May kamalig kami. Ano pag may kamalig, involved, doon inilalagay yung mga palay. Saan galing ang palay? Inani. Mahirap po tayong umasa ng magandang ani. Wala naman tayong magandang tanim. Amen? Oh my Lord, pagpalain mo. Puro ka pagpapala. Hindi ka naman nagtatanim. Tama? Ang magandang itanim mo, substance and first fruits. Tama? At ang iyong kamalig ay mapupuno ng ani. Abay, salita ng Diyos yan. Ito nga sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin nyo yung mga ikasampung bahagi sa kamalig. At kung hindi bubuksan ng Diyos ang pinto ng langit, at kayo'y bigyan ng pagpapalang walang sapat na silid kalagyan, very promising. May harvest talaga. Alam nyo ba, ang giving itinulad yan talaga sa pagtatanim. Pag ikaw ay nagtanim, may aanihin. Pag ikaw may isinuksok, may madudukot. Tama ba? Ay, ang maherbe to, hindi naman tayo nagtatanim. Tapos aano tayo. Ang masama pa nito, mga kapatid, hindi ho pwedeng magandang tanim ang kupit. Tama? Ano ba ibig sabihin ng kupit? Halimbawa, ang tithes mo, 10 pesos. Abay, 5 piso lang ang binigay mo eh. Kumbaga sabihin patay yan. Bakit? Kinagat mo eh. Paano susulo yan? Pinatay mo ang binhi, kinagat mo. Ang masama pa nito, alam niyo ba, sa bukid may buwis na tinatawag. Tama ba yun? May buwis. And then, pag umani, sadyang naglalaan yata ng binhi, sadyang may provide ang owner ng binhi para next year may uli-uling maani. Ang problema, sa kahirapan minsan ng tenant, pati binhi, pinapagiling. Ano nga anihin mo sa susunod kung yung binhi kinain mo? Don't expect blessing. Yung suppose na ibibigay mong tithes and first fruits, kinain mo din. Are you with me? Nakakalungkot yan. Tapos, nahihili ka doon sa pinagpapala ng Diyos, pwede ka rin namang pagpalain ng Diyos. Nakatingin ka lang at nakaabang doon sa pinagpapala ng Diyos, pari-pareho lang naman tayong anak ng Diyos. Amen? Kasi mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Di bali tayo ay makapagkulang sa mundong ito. May mapabayaan tayong bagay sa mundong ito. Basta wag natin mapabayaan sa Diyos. Buhay ang Diyos. Amen? Takot na takot tayo magutom. Pag ako, hindi ko ito kinain, mamatay ako sa gutom. Kami ngayon nagpapasting. Hindi rin mapatay eh. Amen? Maliwanag ko ba? Basahin ulit natin ng verse 10. Sagay mapupuno ang inyong mga kamalig ng sagana. Wow! Amen.
At ang iyong mga alilisan, iapawan ng bagong alak. Hindi ko na tinignan yan. Alak eh. Yun na lasa. Mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. Ibig sabihin may harvest. Amen? May pag-aani. Lalo't ang tinamnan may mabuting lupa. Abay, walang gaganda sa Diyos. Magtanim ka sa Diyos. Yan ang pinaka-the best. Eh, ang problema kaya yung giving, yan ay test of faith. Test of love. Test of submission. How willing we are. Tayo ba talaga nananampalataya sa Diyos? At saka ang giving, hindi yan panaka-naka. Basta may biyaya ang Diyos, may giving. Hindi yung manaon. Ano yun? Manaon. Di baling manaon na naipon. Tama ba? Yung iba garne. Pag hindi nakasimba ng linggo, nakalibre sa giving. Ako hindi ganon. Yung hindi ko na ibigay ng linggo, ibibigay ko yon sa susunod na linggo. Ay di pagkagaya ng usapan, di wag na tayo sumimba nang hindi na talaga. Di manaon na rin tayo sumimba. Hindi, iniipon yan. Kumusta tayo? Nakaka-relate ho ba tayo? May maganda ho ba tayong puso? Healthy ho ba ito? So may handover ba? Ano ang handover? Substance and first fruits. Tithes and first fruits. Wow! Kaya tayo, nung tayo mag-anniversary, nung problema tayong TV, ang dali. Magkano? 55,000 yan, no? Magkano ito? 55 ba ito? Lula, sabi ni... Yun naman pala sabi ni Makmak. Yun naman pala galing. Dahil nagtatanong, ang ating liit ang ating TV. Mamaya nakakita, aba, may TV, ang galing. Nakakagulat talaga, bakit? May nag-papers fruits Ang sarap kumilos pag may pangkilos. Amen? Gusto ba mangyari yan? Hinahamon tayo ng liwanag ng salita ng Diyos. Maliwanag ho ba? Then may harvest. Praise the Lord. Kaya ba may harvest? Abay, nagtanim ako. Marami na akong tanim na January ng first fruits at saka yung mga tithes and offering, maize, etc. Kaya nakakatawa din naman nga Amen? Nakakatawa. Yun na lang ikaw ay buhay pa hanggang ngayon. Yung ikaw ay nakakapaglingkod pa sa Diyos. Yung ikaw ay pinapatawad pa ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Di ngayon, pag-aani na. Materially naman, di naman pinababayaan ng Panginoon Tama ba? Napapagkamalan pa nga umayaman lagi. Sa totoo na. Hindi naman ako makatiis na hindi Facebook yung natutuwa sa Panginoon. Di nga yung office. Nung unang nailagay ko agad. Ginawa kong profile picture doon sa aking Facebook. Di lalo na, yaman na ng God disabled. Yun. Wala na naglalabgit. May hirap din yung minsan niyang gayan Pero anong gawa? Ang magagawa ay masaya ka sa Panginoon. Amen? Ang pagpapala ng Diyos ay nagpapasaya sa kya. Alam mo, pinagpala ka na isibangot ka pa. Tama ho ba? Kumusta ho kayo? Natumbaho na ba ninyo ang kuting? Para may tumba naman ninyo ang tigre. Baka sisiw pa lang ikipatikar na. Then last. Basahin ko din yung Luke 6:38 para patunayan na may harvest talaga. Mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Tama? Ay, kung wala kayo magbigay, di wala din kayong bibigyan. Pero klase pagbibigay. Takal na mabuti. Pag sinabing takal na mabuti, walang kupit. Walang daya. Tatanungin ko kayo, yun bang inyo ibinibigay talaga? Walang kupit yan. Ay kaya 10,000 yan. Ay ang sweldo mo nung pala 500,000. Ang laki ng kupit mo. Amen? Mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Yes, andon. Ngayon, mangagbigay kayo. Ang promise, bibigyan kayo.
Ay ngayon, nagbigay ka ng pakupit, di kukupitan ka rin. Listen to your echo. What you sow shall also you reap. Pikpik, liglig, at umaapaw. Ito po yung klase ng pagbibigay. Tithes, offering, sacrificial, umaapaw. Yung umaapaw, first fruits na yan. Bakit? Ay, malaki na yun eh. Ay, bibigyan nila sa iyong kandungan. Sapagkat sa panukat na yung isukat, doon ka muling susukatin. Gusto mong umani ng ita-itarya. Nagtanim ka naman ng isang biging palay. Alam, mahirap pong umasa na ikaw ay aani ng ita-itarya, iisang bigi namang binhi ng palay ang iyong itinanim. Tama ba? Hindi proportion yun. Kung gusto mong umani ka ng sagana, ay magtanim ka rin naman ng sagana. Magbigay ka ng tithes and offering. Magbigay ka rin sa misyon. Kung hindi ka nang makahayo, di ka nang makapag-around the world para i-share si Kristo, ay di tayo sumuporta doon sa mga nahayo. Mga kapatid, hindi naman atin yan. Huwag natin ipagdamot yung hindi naman atin. Katiwala lang tayo ng Panginoon lahat. Amen? 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Nandiyan pa ba kayo? Dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana, ay mag-aani namang bahagyana. Ay, oo. Pambihira. Ang iba, ingit na ingit kay Pastor Benny Abante. Kung bumili na yan, worth 15 million. Yun daw kanyang huling sasakyan, kahit daw siya basukahin. Hindi maano. Ay bakit? Kailangan ko ito. Bakit? Congressman ako eh. May mga, pwedeng mga masamang threat sa kanya. Pero ganun siya kung bumili ng sasakyan. Ay bakit? Pinagpala eh. Bakit pinagpala? Ay nagtanim ng sagana. Ay di aani rin sagana. Ay tayo, kung gumasto sa Shopee, sagana. Pero sa simbahan, kuripot. Pagka sa SM, ang liit ng 500. Pero pag sa simbahan, ang laki ng 500. Nakakarumi. Amen! Pag sa Shopee, abay araw-araw eh. Mayat maya eh. Pero pag sa giving, madalang pa sa patak ng ulan. Tapos gusto mo pagpalain, ay sorry. Pag sa kukuskus ng muka, pag sa bili ng damit, ayaw mahuli. Pero sa giving, pinakahuli. Ay ako mangari, ba't kita pagpapalain? Tama ba? Amen ba? Pastor, nadagos na naman. Iba eh, pag nadadala ka talaga ng katotohanan, mayroon kang gustong iimpasiya. Kumusta pa ang giving natin? Amen? At ako may natutuwa, basta saan napapakinggan maganda, lalo nating pagandahin. Sabi nga ni Angke, good is not good enough when the best still available. Amen? Ano kaya't nangyari sa atin yung kay Colgate? Hindi 10%. Ang sa Panginoon, 90%. Akin ang 10%. Bakit? Pinagpala talaga ng Panginoon eh. Talagang may harvest. If we sow, we will reap. It depends upon how we sow. Kaya, ang naghahasik ng bahagyana, kao, ay mag-aani namang bahagyana. Meron din naman ni lahat, ay tigpipiso. Pastor, lahat meron ako dyan. Di ba, aling tigpipiso talaga kay walay-wala. Pero kaya naman ay talagang baka ikaw ay ripot. Ripot. Ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani naman sagana. Yan talagang law of nature. Law of nature yan. Kapag ikinagtanim ng maraming binhi, ay diyan pa nga sa binhi niya, minsan may palya pa. May yung walang laman ng binhi sa palay, iipa. Yang ipa, hindi talaga magbubunga yan, kaya damihan mo lalo.
Dahil baka ang iba yung ipa eh. Sabi nga, iba, ihasik mo binhi dahil hindi mo alam kung alin dyan ang tutubo. Sa dami ng inihasik mo, hindi mo alam dyan ang tutubo, baka may ipa nga dyan eh. Ay maganda yung kayo naghahasik ng sagana. Pero hindi mo kaya yan pag ang puso may wala. At ang iyong puso hindi healthy. Are you with me? That's a matter of heart. Then last. Pansinin niyo po yung 13 to 18. Ang daming binanggat dyan sa i-English nga natin. Papapayaw, yung mapalad na lang yun. Tamo. Ibig sabihin mga kapatid, honor the Lord with thy substance that will end to a happy life. Amen. Gusto niyo man masayang buhay? Ay mabigay. Hindi yung bigay ka lang, hingi. Tanggap ka lang ng tanggap. Wala namang matinong na buhay na inhale ng inhale. Basahin natin ang 13 hanggang 18. Happy is the man that findeth wisdom. Wisdom yang ikimatutong magbigay. Sa mga diniscuss natin yan, yan ay mga full of wisdom. And the man that getteth understanding, that is understanding. Happy. Ang napansin yung mga salitang happy dyan. For the merchandise of it is better than merchandise of silver. And the gain thereof than the gold, than fine gold. She is more precious than rubies. And all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Mga kapatid, yung karunungan ng salita ng Diyos, walang katumbas yan. Maraming mga professional, maraming mga tinapos, pero pag hindi masunurin sa Panginoon, daigdang mahirap na masipag na nasa prinsipyo ng Diyos. Walang katumbas ang karunungan ng Diyos. Dito tayo maniwala, dito tayo mag-follow, hindi ang diskarte ng tao. At kung ang tao may madiskarte at magkaroon ng panglupa, hungkag pa rin yan. Bakit? Alam nga naman ang Diyos eh. Sumala. Length of days in her heart, in her right hand, and in her left hand, riches and honor. Kaya pag sinabi ng Diyos, honor thy Lord with thy substance and with first fruits, diba mga kapatid, huwag tayong magdalawang isip yan. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Gusto ba masayang buhay? Magbigay. Amen. At saka mga kapatid, yung matulungin, ang hirap hindi tulungan. Sa totoo na, pag kayo nakakita ng taong matulungin, ang hirap hindi tulungan. Ang mga taong mapagbigay, ang hirap hindi bigyan. Pero taong ripot, parang nakakatamad. Ang bulong na lang sa isip mo yung inaani mo na yung kakuruputan. Di ka nasabi ng Panginoon, depende yan sa inihahasik mo ang iyong aanihin. Are you with me? Mga patay, gusto mo masayang buhay? Consider the message we'll learn tonight. Let's apply. Yan ang gusto ko kay Ando. Application. Sa susunod na linggo, kinsinas. Sa bawat kinsinas. At kung wala ka naman kinsinas, di tinas. Any blessing na meron ka, ibigay mo sa Diyos. Yung 10%. Wala kang trabaho. Paano ka magpe-first fruits? Wala kang trabaho. Di bilangin mo. Pag sinabing first fruits, para yung 12% of 1 year. Kung gusto mong makisabay doon sa may trabaho, nagkapera ka niya ng January na 1,000. Divide mo sa 12, yung 10,000. Dahil wala kang trabaho. Nakisabay ka. Meron nga garne eh. Meron garne. May umattend na revival. May umattend na revival.
Wala lang, naka-attend. Pero yung kasama niya, nagkwento sa mga mensahe. Alam mo yung kinuwentuhan ng inatendan? Iyak ng iyak. Iyak ng iyak. Blessed na blessed sa kwento. Pero yung umattend, hindi na blessed. Naintindihan niyo ba yan? Minsan mga kapatid, kahit wala kang regular na income, pero ikay blessed sa salita ng Diyos, nagawa ka ng paraan. Sila galang ang kaya magbigay. Kaya ko rin. Sila galang ang pwedeng pagpalain. Ako rin. Hindi yung sila na lang. Sila meron eh. Siya. Pakinig ng Diyos yan. Amen? Pakinig ng Diyos yan. Bulong pa nga lang natin, pakinig na ng Diyos eh. Kaya yung murmuring doon sa wilderness, pakinig ng Diyos ang bawat murmuring meron sa Israel. Kaya sila'y pinapatay ng Panginoon. Kaya ikaw ay magbigay na lang, huwag ka na lang magmaktol. Yung imamaktol mo, ibigay mo na lang. Lalo ka hindi pagpapalain. Nako. Maliwanag ko ba? Tayo imanalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami.